guys, welcome to my YouTube channel, Kuya Mon Vlog. Almusal po tayo, kain po tayo mga guys. Ano na ang content natin? Ang ulam ko ay sinigang na natira kagabi na baboy. Tapos may natirang sinigang na isda ng isang araw pinagsama ko, sayang isda na sarap to dorado, sayang naman kung di kakainin. Pareho naman sinigang may mga gulay ito, sayang. At gabi hindi kami nagkatabi ng misis ko kasi ano dito na nakahiga, sabi ko magpahinga ka kasi iniwan ko nga kanina nung first batch ako sa pagtitipo namin na mapapangaramdam niya kaya lang kasi kahapon naglaba siya hanggang maikwento ko lang po naglaba siya hanggang alas 2 tapos mga batang alas 3 akala niya kainitan na naligo hindi malamig pa rin ang tubig kasi iniipon pa namin sa umaga yun kaya pagdating ng parang malamig ayun sabi niya pa parang malamig ang tubig ang init tapos yun nung hapon na hindi mas masama na pakiramdam niya tapos nagluluto pa ng mga cheese sticks dito kaya sabi ko alam mo tayo simula ngayon tumatanda na tayo, hindi na tayo kagaya ng dati. Pag ganung naramdaman mong gininaw ka sa tubig, magpainit ka na sa akin ng tubig. Siguro kasi dati, pag bata ka pa, baliwala sa'yo, kahit naramdaman mong maginaw, diretso ka lang, di ba? Naramdaman niya na yun nung unang buhos niya, sabi niya, lamig ng tubig, sabi niya. Nagtaka nga ako, sabi ko, parang lumamig, alas 3 na ng tanghali. Ngayon naalala ko kasi alas 5 pala ng madaling araw, iniipon ko na yun. Kaya nung gagamitin niya, malamig daw. Ayun, yan, hanggang ngayon, nakikaya. Sabi ko, sige, magpahinga ka lang muna yan, ako na lang ang magtitinda. Kaya pagdating ko kanina, pagkagaling ko ng pagtitipon, yung nakatingin ganyang banlawin panlabahin doon. Ako na nagtuloy, pinagbabalawan ko. Sabi ko, magpahinga ka na dyan, mamaya lumalaman yung lalo pa lumalayan Kaya ngayon lang po tayo kumakain mga kaalipin. Hindi ko nga siya nakasabi sa almusal Pero pinag-almusal ko muna siya. Tama-tama, binigyan ako kanina pinadala na ako ni Kajun Ilago sa Kajun ng pang-almusal. Yun ang pinakain ko sa kanya. Tapos yung natirang sinigang kagabi, ininit ko na lang ito almusalin ko. Saktong-sakto adobo tsaka may kasamang kanin. Salamat sa iyo Kajun pinalmusal ko sa misis ko pagdating ko. Kasi pagdating ko kasi sarado pa tindahan. Wala natuloy yung masama niyang pakiramdam. Kaya hanggang ngayon pinahiga. Sabi ko higa ka lang diyan, ako magbabalaw ng magpahinga ka diyan. Mamaya naman magluluto ako ng tanghalian namin. Para pag umalis ko ng aming Thanksgiving naka-ready na lahat, magluluto ko mamaya. Magluluto ko na sila. Wala akala niya siguro yung dating lakas kasi dati siyempre pag bata ka pa lakas ng katawan natin wala sa yung lalo na nung tatrabaho sa pabrika yan papasok niya ng alas 6 ng madaling araw maliligo ang ginaw nun di ba pag magdi-December lalabas siya alas 2 minsan pagka hindi pa pumalit yung reliever niya didiretso yung pa yan hanggang alas 10 pa 2 to 10 pa pag di ba dumating yung alas 10 ididiretso niya na naman ng 10 to 6 kaya naabot siya minsan ng 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Malakas pa katawan niya nun Nang dalaga siya Kaya na siguro ganun pa rin. Siyempre, nagbabago ang katawan natin habang tumatanda tayo. Sabi ko sa susunod, pagka naramdaman mo na ginawa ka na sa tubig, mag-init na tayo ng tubig. Hindi na tayo gaya ng dati na malamig, mainit yung tubig, kaya natin ipaligo. Ako nga dati kahit anong lamig naliligo pa ako sa ulan. Ginaw mga kasama ko Ligo pa. Kahit December, December, di ba malamig ang December, umulan. Malamig nga umuulan pa, naliligo ako sa labas nung gusto ko yun. Ngayon hindi ko na magawa yun pagka ganung umuulan pag December. Lagi lang ako nakahiga dyan sa may higa, nakakumot, giniginaw. Ito iba na pag tumatanda tayo Mag-iingat na tayo mga guys. Hindi na kagaya ng dati, mag-a-adjust tayo. Ganun, kaya ngayon nakahiga pa siya. Yun. Ako lang mag-isa nag-almusal. Pero pinakain ko na siya kanina. Pagdating ko. Tapos sabay pinalawag ko yung mga nakatambak dyan. Hindi niya nga natapos na hapon na tapos naligo. Dami kasi pag naglaba yan, ang dami-dami. Baka minsan isang linggo. Kaya ako nga iniwalay ko na damit ko para ako huwag nang masama sa lalaban niya. Hindi na siya mahirapan. Ako na maglalaban nun dahil siyempre pinaglalaban niya yung anak ko na nagtatrabaho. Tsaka yung damit niya. Sinama pa rin ang damit ko tapos meron pa akong kumot na ginagamit ng sarili pag nagpupunta ako rin sa terapihan ang bigat isampay noon napagod
Ako na nagsasampay kanina lahat ng mga ano. Pagod siguro sa kapon nung tinatanggal niya sa washing machine yung kumot. Ang bigat doon eh. Sabi ko kasi ako na lang maglalaban yan, huwag mo nang kunin. Eh, gusto niya lahat sabay-sabay. Pag naglabayan ganun, sabay-sabay. Ayaw niya may natitira. Eh, kaso nga, okay naman ang ganung prinsipyo, kaya lang kung malakas pa katawan mo. Kaso mahina lang ang katawan eh. Sipin nagkakaedad. Matanda pa sa akin na ano yan, ng 3 taon. Kasi nung mag-asawa kami, 23 ko, siya 26. Eh ngayon, 56 na ako eh. Eh di mga ano na yan. 59 na. O, pahina na talaga katawan mo pag ganun. Tanda sa akin ng 3 taon kasi yan eh. Hindi niya ako eh. Guys, biro lang ah. Pinido-files niya ako eh. Dahil sa akin, kaya pag nagkaano kami, minsan yung parang nagkakatuwaan lang, sabihin sa akin, "Oy, makinig ka sa akin, matanda ako sa'yo ng 3 taon ha." Ate mo ko ha. Tapos bibiro ko, oo nga, pinay-files mo ko eh, bata pa ako noon eh. Nung time na yun, 26 siya, nasa paprika ako naman, 23, nagagawa ng alahas. Ano yan? Ay, ano? Siniswa. Meron pang ano eh. Ha? Aminta. Ah, dinala naman na pala siya na sotanghon ano? Oo. Ayos. Pamintang ano, teka titanong, ko muna. Pipino pa ata. Pino lang naman ang mabili, pamintang pino. Pero titignan ko kung meron pa. Ito lang. Ay, meron pa nga. Yun ang madalas maubos. Sunod na lang ha. Okay, sunod na lang. May sotanghon pa naman oh. Buti rin nabigyan mo siya. Ilang piraso yun? 20. Ayos. Para hindi na kami bibili sa talipa pa. Guys, yung nag-deliver sa amin ng mga paminta, sotanghon, miswa, meron pa naman eh. Sabi ko na lang. Eh kasi wala kaming tindang sotanghon. Ang tinda namin sotanghon yung ano lang, yung talagang local na local, yung naka-plastic na transparent dati, gano'n eh. Hindi ba na-uso yung mga original na sotanghon? Yung vermicelli. Meron na rin siyang gano'n. Kasi meron sa grocery kami bumibili nun eh. Meron na rin sila. Eh, total, kung pareho lang naman ang presyo, di kumukuha na rin ako sa kanya para mapagbigyan din siya. Kita naman ito. Mas pagod to eh. Naglalakad ito eh. Eh, grocery, naka-steady lang yun. Hindi naman naglalakad na nagtitinda ron. Kaya pagka ano minsan sa kanya na kumukuha ng sotanghon. Para ano. Dati ang tinda nila sotanghon yung ano yung alam niyo na yun, di ba? Yung parang local yung nasa transparent lang na plastic. Mga murang sotanghon noon. Eh nauso yung vermicelli. Yung mga parang kala mo pansit pag naluto masarap. Pinasok na rin nila yun. Eh di, saan niya na rin ako kumukuha? Kahit tayo guys. Hindi naman tayo sa Dorado. Okay naman pala, hindi naman pala nagkukontra na sa nagko-compliment naman pala oh. Hindi kang nababoy sa isdang Dorado. O, itong isda naman. Okay yan. Wala namang kontrahan sa lasa. O talagang may betchin lang ang dila ko. Kasabihan yun eh, pagka hindi masela ng dila mo, may betchin ang dila mo. Pag hindi ka maselan, parang lahat ng kakain mo. Sabi, may betchin ang dila nito eh, kahit ano, sumasarap eh. Pero talagang okay lang naman. Hindi naman sa inano kong ano, dahil nagba-vlog lang ako. Talagang okay mga guys, yung kahit na masamahan ng isda yung ano, yung pagsamahan yung ano, meron kayong leftover na food na sinigang na baboy tapos sinigang na ano tawag dito, dorado. Kung tawagin ito dorado o pango ba yun? Kasi nakabili ko sa talipapa ng pinustapustang ano eh, dorado nung isang araw eh. Eh, ewan ko ba't gano'n? Hindi natira pa rin.
Eh ako naman, palatabi ko ng ganyan, pag may natira, nilalagay ko sa Tupperware. Nilalagay ko sa rep. Pag nandun na, nakakalimutan ng kainin, kaganyan, iniinit ko, sayang eh. Sa kanila na lang yung bagong luto, akin na lang yung mga ganyan, iniinit ko kaysa masayang. Sarap pa rin naman eh. Kaysa itapon yan. Sabagay, hindi naman lang natapon, may aso kami. Ano, sayang, mahal-mahal ng kilo ng dorado eh. Anong kilo niyan? 250 yung pinusta. Parang 150 bili ko rito, ilang piraso lang eh. Tapos ibibili mo sa tapon lang, sayang naman. Kilala ng mga maglalaot to yung ng dorado. Kaya pala sa tinawag na dorado, dito kasi sa Kalapaw, dito sa lugar namin tawag yan pango. Kasi parang pango yung ilong niya ng isda na yan eh. Sa Bataan naman ata ang tawag yan, parang lapis, kamukha ng lapis yan eh. Dito sa ano, pango, kasi nakaganon ng ilong yan eh. Sa Bataanis naman tawag yan, dorado. Kaya pala dorado kasi yung gilid-gilid ng katawan niya dyan, kulay dilaw. Kasi ang ibig sabihin ng dorado, ano yun eh, salitang Kastila ng ano yun eh, dilaw, dorado. Kaya pala tinawag na dorado. Uy, another trivia from Kuya Mon. Ganun po yun, yung dorado. Ibig sabihin dilaw. Kulay yun, salitang Kastila. Kaya pag bibili kayo sa bawa lang, masarap yung isda ito, recommend ako sa inyo. Pag gusto nyo bumili ng ganyan, pag hindi kayo intindahan ng tindera ng pabili nga ng isdang pango, minsan kasi hindi na naintindihan yun eh. Anong pango? Yung ano, yung masarap na isda, sabihin nyo yung dorado, yun maintindihan ka na nun. Kung hindi dorado, pango. Pero siyempre mas masarap ang tanigi at talakitok dyan. Pero kumbaga pwede na rin. Pero maililinya mo na rin sa masasarap na isda. Bagay sinigang at ano sinigang na baboy at sinigang na dorado Nag-complement ang lasa. Kasi madalas sabay kami nag-almusal niyan eh. Kasi ngayon, sabi ko, huwag na tayo magsabay, magpahinga ka dyan para gumaling ka. Sila ng katawan niya, sakiti na siya. Hindi na kagaya ng dati. Kaya ganun, pag tumatanda ang tao, ganun mga guys, pagka naligo kayong unang buhos nyo, naramdaman nyo parang gininaw kayo. Yung pagbuhos nyo ganyan, gininaw kayo, lumamig pag may edad na kayo. Nararamdaman nyo uy parang malamig Ano yun? Sign na yun na huwag nyo ituloy. Mag-init na kayo ng tubig. Kasi dati na naman kaya ng temperature yung ganun lamig, ba't wala kayong giginawin? Ibig sabihin, nagre-resist yung body condition nyo. Sabihin, ayaw niyang ituloy nyo yun. Nagre-resist yung body condition nyo, body temperature nyo. Huwag nyo ituloy, mag-init na kayo ng tubig. Pero nasa inyo, kung gusto nyo ituloy, kung gusto nyo magkasakit Kasi gano'n na nangyari sa kanya. Huwag nyo na ituloy para hindi na kayo magkasakit, makinit na kayo ng tubig. Kasi ako napansin ko rin yun pag naramdaman kong gininaw ako at itinuloy ko ng paligo, hindi ako nag-init. Minsan nga nagkakaroon pa ako ng dito yung sumasakit ang ganito mo, tonsillitis, yun ang matindi. Ang bilis ma-develop nun bago maghapon nun, kinakalikig ka na sa ginaw yung tonsillitis. Kaya ka pala giniginaw. Ibig sabihin, may karga ka ng konting virus sa katawan mo, kaya huwag mo na ituloy. Kasi yung virus gustong-gusto ng malamig nun. Mag-init ka na ng tubig. Tutuloy yun lalagnatin ka tapos kakaligkigin ka sa ginaw. Mahal pa naman ang erythromycin. Yung generics lang parang nasa 14 na. Generics lang yun Yung branded para mga 20 plus. Ginagawa ko, ininom ako ng erythromycin tapos magmumumug ako ng maligamgam na may asin yung halos mapaso-paso ang lalamunan mo 3 times a day. Yun.
kinabukasan hindi na magtutuloy ang sakit mo. Pero pag napabayaan mo, uwi ka sa trangkaso. Ang bilis ma-develop nun yung tonsillitis. Nag-uumpisa na ng umaga, kala mo hindi ka lang makalunok. Pagdating ng mga bandang alas 2 ng hapon, nilalagnat-lagnat ka na. Ang bilis niyang ma-develop. Kaya pag nakaramdam kayo ng ganun, yung parang nahihirapan kayo lumunok, masakit ka rito, magmumug na agad kayo ng maligam-gam na may asin, yung halos napapaso ang ganito nyo. Tapos pagka mga bandang alas 9 p.m, syempre bukas na yung mga pharmacy nun, bumili na kayo ng erythromycin. Kasi kaya ko lang sinabi yung unang gagawin yung magmumug kayo. Kasi sarado pa yung mga pharmacy pag madaling araw pagkagising nyo di ba? Magmumug muna kayo ng maligam-gam na may asin, patayin nyo na muna yung tapos suportahan nyo lang ng antibiotic erythromycin. Tingnan nyo, hindi magtutuloy yun. Pagdating ng hapon, magaling na kayo. Agapan nyo lang. Huwag nyo palalain kasi mabilis sila magparami yung mga virus na yun, yung naramdaman nyo dito, yung tonsillitis. Ang bilis nilang dumami. Bago mag alas 2, nilalagnat ka na. Kaya unahan mo na sila. Uy, napunta tayo sa kabutan Hindi po ito vlog ni Dr. Willie Ong Kuya mo ng vlog po ito Na-share ko lang po ito. Based on my experience lang po yun yung kinukwento ko sa inyo para sakaling makatulong sa inyo Sige po mga guys, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Kaya po ng dati. Keep safe, keep healthy. Always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you po for watching. God bless you. Bye bye mga guys.